Isang gabi, nawasak ang buong mundo ni Amara Villanueva. Habang lumuluha siya sa harap ng puntod ng ama, si Dario at si Selena ay nagpapakasasa sa karangyaan ng kanyang pera. "Wala kang kwentang asawa, Amara, kaya karapat-dapat ka lang mabulok sa kulungan," sigaw ni Dario. Ngunit bago sila tuluyang magdiwang, lumitaw ang lihim na magpapabagsak sa kanila. Ngumiti si Amara. "Ito na ang aking muling pagsilang." Sino ang magbabayad sa huli? Wala siyang kwentang asawa, Selena. Pagod na akong magpanggap na mahal ko siya gabi-gabi para lang sa pera ng tatay niya. Ang malamig na tinig na iyon ay nagmula sa silid-aklata ni Don Alberto, ang yumaong ama ni Amara. Sa gitna ng madilim at tahimik na kusina, nakatayo si Amara habang hawak ang isang mamahaling platong porselana. May usok pa ang inihanda niyang beef caldereta, ang paboritong ulam ng kanyang asawa na 4 na oras niyang matyagang niluto para sa kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. May mga kandila pang nakahanda sa lamesa, naghihintay na sindihan upang magdala ng kaunting liwanag sa lumalamig nilang pagsasama. Ngunit ang liwanag na iyon ay tuluyang pinatay ng mga susunod na salitang narinig niya mula sa kabilang silid. Konting tiis na lang, babe. Kapag nabulok na si Amara sa kulungan sa Singapore, sa atin na ang buong Villanueva Meridian. Walang makakaalam. Sino ba naman ang maniniwala sa isang baog na walang ibang ginawa kundi magmukhang biktima? Tumawa si Dario. Ang tawa na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Amara sa tuwa. Ngunit na yon ay nagdulot ng matinding kilabot sa kanyang buong katawan. Nanggangatog ang mga kamay ni Amara. Ang platong porselana ay dahan-dahang dumanas ng pagbagsak. Walang ingay ng pagkabasag ang kanyang narinig sa kanyang isip, kundi ang tunog lamang ng sarili niyang mundo na nagkakadurog-durog. Ang mainit na sarsa ay kumalat sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng pagkapaso. Mas matindi ang sunog na nagaganap sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang tuyong kamay, at ang bawat hininga ay parang pag-inom ng basag na bubog. 5 taon ng aking buhay. Ito lang pala ang halaga ng lahat ng aking sakripisyo. Sumandal si Amara sa malamig na pader ng kusina. Ang kanyang mga luha ay hindi umagos ng may hagulgol. Ang mga ito ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi, tahimik at may dalang matinding bigat. Tiningnan niya ang kanyang singsing sa kasal na kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana. Ang singsing na ito na binuo sa harap ng altar ng Diyos at sa tabi ng kanyang ama bago ito pumanaw, ay isa lamang palang kadena ng panlilinlang. Narinig niya ang yabag ng mga paa ni Dario papalapit sa kusina. Mabilis na kumuha ng basahan si Amara at lumuhod sa sahig upang simulan ang paglilinis ng kalat. Ang kanyang puso ay pumapalag sa takot, ngunit may isang bagong damdamin ang dahan-dahang gumigising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Ang malamig na puot ng isang taong wala nang matitira pa, kundi ang kanyang dangal. "Oh, Amara? What happened here?" Tanong ni Dario habang nakatayo sa may pinto, nakapamulsa at may bakas ng pagkainis sa kanyang mukha. Walang bahid ng pag-aalala ang kanyang tinig. "Bakit basag ang plato? You're so clumsy lately, Amara. Kaya nga siguro hindi tayo nabibiyayaan ng anak dahil kahit simpleng bagay sa bahay, hindi mo maasikaso ng maayos." Ang bawat salita ni Dario ay parang patalim na bumaon sa sugat ni Amara. Ngunit pinilit niyang iangat ang kanyang ulo at tumingin sa mga mata ng lalaking minahal niya ng buong buhay. Ang mga matang iyon na dati ay puno ng init ay wala ng iba, kundi ang kawalan ng pakialam at kasakiman. "Nadulas lang ang kamay ko, Dario," bulong ni Amara. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses upang hindi maging gapi sa harap ng kanyang kaaway. "Happy anniversary." Tumingin si Dario sa maduming sahig. Dahan-dahang umangat ang gilid ng kanyang labi sa isang mapang-aping ngiti bago ito mabilis na pinalitan ng isang wad na lungkot. "Anniversary? Yes. Sensya na, babe. I forgot. Ang dami kasing problema sa Meridian ngayon.
Masyadong magulo ang mga papel na iniwan ng tatay mo. But don't worry, pinaghahandaan ko ang trip mo sa Singapore next week. I want you to have the best vacation. Isang bakasyon sa loob ng madilim na selda. Ang tiyan ni Amara ay bumaligtad sa tindi ng naramdamang pagkasuklam. Alam niya ang plano nito. Narinig niya ang bawat detalye. Nais siyang gawan ng bitag ni Dario upang makuha ang kumpanyang binuo ng kanyang ama sa pamamagitan ng dugo at pawis. Salamat, Dario. Sobrang maasikaso mo talaga pagdating sa akin, sagot ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Dario. Walang kurap, sinusukat ang bawat galaw ng mukha nito. Siyempre, asawa kita. At alam mo namang ginagawa ko ang lahat ng ito para sa ating dalawa. Sabi ni Dario, huwag lumalapit upang hawakan ang balikat ni Amara. Ang kanyang hawak ay tila isang malamig na ahas na pumupulupot sa kanyang leeg. Sige na, linisin mo na yan. Papanhik na ako sa taas dahil marami pa akong kailangang tawagan sa opisina. Huwag kang magpuyat. Nang tuluyang umalis si Dario, naiwan si Amara sa dilim ng kusina kasama ang mga labi ng nabasag na plato. Dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang sarili. Ang kanyang likod ay tuwid na parang isang sundalo sa harap ng digmaan. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig, ay naging mahigpit at matatag. Hindi ako iiyak para sa iyo, Dario. At hindi ko hahayaang hawakan mo ang kahit isang sentimo ng aking ama. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa at tinawagan ang nag-iisang numero na alam niyang hindi kailanman magkakandalo sa kanya. Lola Beatrice, kailangan ko po kayo, ngayon din. Sa kabilang linya, narinig niya ang nag-aalalang boses ng kanyang matandang Voon Wei. Amara, anak? Ano ang nangyayari? Bakit ganyan ang boses mo? Huminto sandali si Amara. Tinitigan ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahina at umiiyak na Amara. Nagsimula na ang ulan, Lola, at kailangan kong ihanda ang aking sarili para sa bagyo. Nang mamatay ang tawag, dahan-dahang humakbang si Amara patungo sa silid-aklatan ng kanyang ama. Binuksan niya ang pinto nang walang nililikhang ingay. Ang silid na ito ay puno ng amoy ng lumang papel at kahoy na mahogany, ang paboritong amoy ng kanyang ama na si Don Alberto. Humakbang siya papalapit sa malaking lamesa kung saan madalas maupo ang kanyang ama upang magbasa ng mga ulat ng kumpanya. Dito, sa mismong silya na ito, madalas siyang kargahin ng kanyang ama noong bata pa siya, bumubulong ng mga salita ng karunungan. Amara, ang pangalang Villanueva ay hindi lamang tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa danggal. Huwag mong hahayaang tapakan ng kahit sino ang iyong pagkatao. Hinaplos ni Amara ang makinis na ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa isang maliit na drawer na may lihim na susi. Dito, itinago ng kanyang ama ang isang lumang kwaderno bago ito pumanaw. Alam ni Amara na may mga bagay na hindi sinasabi si Dario tungkol sa totoong kalagayan ng kumpanya. At alam niyang dito sa silid na ito, magsisimula ang kanyang paglalakbay patungo sa katotohanan. Tumingala siya sa malaking larawan ng kanyang ama na nakasabit sa pader. Ang mga mata nito sa larawan ay tila nakatingin sa kanya ng may pagmamahal at pag-aalala. Papa, patawarin niyo po ako kung naging mahina ako. Bulong ni Amara sa dilim, habang ang huling patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisingi at pumatak sa ibabaw ng lamesa. Patawad dahil naniwala ako sa mga tamis ng dila ng taong gustong sumira sa atin. Ngunit nangangako ako sa inyo, hinding-hindi ko hahayaang madungisan ang inyong pangalan. Narinig niya ang marahang katok sa pinto ng likod bahay. Alam niyang dumating na si Lola Beatrice. Sa pagliko niya upang umalis sa silid-aklatan, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang lakas na dahan-dahang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang takot na nagpabagsak sa kanya sa kusina kanina ay napalitan na ng isang malamig at matalim na desisyon. Haharapin niya si Dario. Haharapin niya ang kanyang biyena na si Luisa. At higit sa lahat,
Haharapin niya ang kanyang sariling kahinaan. Puno ng katahimikan ang hapagkainan ng gabing iyon. Tanging ang marahang kalansing ng kutsara at tinidor sa ibabaw ng porselana ang nagbibigay ng buhay sa malamig na silid. Nakaupo si Dario sa tapat ni Amara, masiglang kumakain ng hapunan habang tila walang anumang nangyari kagabi. Ang kanyang mukha ay maingat na nakasuot ng maskara ng isang mapagmahal na asawa, isang wad na anyo na 5 taon nang nagpalinlang kay Amara. Ang sarap talaga ng luto mo, Amara. Basag ni Dario sa katahimikan habang pinupunasan ang kanyang labi gamit ang mamahaling napkin. But you look pale today, babe. May sakit ka ba? Sobrang nag-aalala ko sa'yo kapag ganyan ang itsura mo. Tinitigan ni Amara ang mukha ng kanyang asawa. Ang pag-aalalang nakasulat sa mga mata nito ay napakagandang sining ng palilinlang. Isang pag-arte na karapat-dapat sa isang parangal. Humigpit ang hawak ni Amara sa kanyang tinidor. Naramdaman ang matigas na metal na bumaon sa kanyang palad upang magsilbing gising sa kanyang nagangalit na emosyon. Medyo napagod lang ako sa pag-aayos ng bahay, Dario. Huwag kang mag-alala, maayos naman ang lagay ko. Mahinahong tugon ni Amara. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses sa tindi ng pagkasuklam. Sinasabi ko naman sa iyo, babe, let the maids do the work. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Lumambot ang tinig ni Dario, ngunit ang kanyang mga susunod na salita ay muling naghatid ng lason. Kaya siguro hindi tayo nabibiyayaan ng anak dahil palagi kang stress. Masyado mong pinahihirapan ang sarili mo sa mga bagay na hindi naman mahalaga. At alam mo naman, lumalamig na rin ang pagsasama natin dahil dyan. Halos hindi mo na ako kinakausap. Ang pagsisi na palaging ibinabato sa kanya ni Dario ay tila isang mabisang sandata upang panatilihin siyang mahina. Noon mga nakaraang taon, iiyak si Amara at hihingi ng tawad sa bawat oras na babanggitin ito ni Dario. Ngunit ngayon, habang alam na niya ang lihim nitong pakikipagtagpo kay Selena, ang bawat salita ay naging patunay lamang ng kawalang puso ng lalaking ito. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng pagbukas ng tarangkahan ng bahay. Ang marahas na tunog ng mga takong sa sahig ay nagpahiwatig ng pagdating ng isang taong hindi kailanman nagdala ng kapayapaan sa tahanang iyon. Pumasok si Ina Luisa, ang biyenan ni Amara. Bit-bit ang isang mamahaling leather bag na mahigpit niyang niyayakap sa kanyang dibdib. Dahan-dahang tumayo si Amara at lumapit upang gawin ang tradisyonal na pagmamano. Hinalikan niya ang likod ng nanginginig na kamay ng kanyang biyenan habang yumuyuko bilang paggalang. Magandang gabi po, Ina Luisa. Maghahanda po ako ng plato para sa inyo. Huwag na, Amara. Busog ako. Malamig na tugon ni Luisa habang marahas na inaalis ang kanyang kamay sa hawak ni Amara. Umupo siya sa tabi ng kanyang anak na si Dario at agad na nagbago ang kanyang mukha sa isang mapang-aping tingin. Dumadaan lang ako upang tingnan kung maayos ba ang pamamalakad ng anak ko sa kumpanya. At ikaw, Amara, hanggang ngayon ba ay wala pa ring balita mula sa iyong doktor? Umabot na ng 5 taon ang kasal ninyo, ngunit baog ka pa rin. Ang pamilya namin ay mawawala ng tagapagmana dahil sa iyo. Ina, please, huwag nating pag-usapan yan ngayon habang kumakain. Kunwaring pagtatanggol ni Dario, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng pang-ingyak-ngyak na pagsang-ayon sa mga sinabi ng kanyang ina. Bakit hindi, Dario? Karapatan kong magkaroon ng apo. Ang anak ko ay nagtatrabaho gabi at araw sa Villanueva Meridian para sa inyo. Ngunit ang asawa niya ay walang ibang magawa, kundi maging pabigat sa pamilya. Patuloy ni Luisa. Ang kanyang boses ay puno ng pot at pag-alipusta. Kung ako sa iyo, Amara, magpapasalamat ako na may isang Dario na nagtiis sa isang katulad mo. Nanatiling nakatayo si Amara sa tabi ng lamesa. Ang kanyang puso ay sumisigaw sa galit, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang pader ng yelo. Tumingin siya sa pasilyo kung saan nakasabit ang larawan ng kanyang yumaong ama. Sa kanyang isip, muling nabuo ang isang matatag na pangako. Hindi ko hahayaang makuha ng mga taong ito ang kumpanyang binuo mo, Papa. Pagbabayaran nila ang bawat luha na kinuha nila sa akin. Napansin ni Amara na habang nagsasalita si Luisa, bahagyan nitong binuksan ang kanyang bag
upang ayusin ang mga gamit. Doon, nasulyapan ni Amara ang isang sulat na may selyo ng Villanueva Meridian at may nakasulat na Transfer of Stock Shares sa unang pahina nito. Isang malamig na kaba ang dumaloy sa kanyang katawan. Bakit hawak ng kanyang biyenan ang mga dokumento tungkol sa paglilipat ng mga shares ng kumpanya? Sige na, Dario. Uminom ka muna ng tubig, sabi ni Luisa habang kinukuha ang baso. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bag na tila may pinoprotektahang malaking lihim. Matapos ang mahabang hapunan na puno ng masasakit na salita, nagpaalam na si Luisa upang umuwi. Inihatid siya ni Dario sa labas, habang si Amara ay naiwan sa kusina upang mag-ayos ng mga natitirang kalat. Pagbalik ni Dario sa loob, may dala siyang isang baso ng mainit na gatas. Lumapit siya kay Amara na may dalang malambot at mapaggalingang ngiti. Isang ngiting tila gustong burahin ang lahat ng sakit na idinulot ng kanyang ina kanina. Babe, uminom ka muna nito, malambing na sabi ni Dario habang iniabot ang baso ng gatas kay Amara. Pinalagyan ko ito ng pampakalma kay Yaya para maging mahimbinga ang tulog mo ngayong gabi. Alam kong napagod ka sa mga sinabi ni Ina. Sensya na talaga sa kanya, okay? Mahal na mahal kita. Tinitigan ni Amara ang maputing likido sa loob ng baso. Ang kristal na hawakan nito ay napakalamig sa kanyang palad, na nagdulot ng isang kakaibang takot na gumapang sa kanyang likod. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng kusina, ang ngiti ni Dario ay hindi na nagmukhang mapagmahal. Ito ay naging isang malamig na bitag ng isang mangangaso na naghihintay na mahulog ang kanyang huling biktima. Kinabukasan, pumasok si Amara sa gusali ng Villanueva Meridian. Ang marangyang lobby na gawa sa marmol ay tila isang malaking templo ng tagumpay. Ngunit para kay Amara, ito ay isa na lamang magandang kabaong na naglalaman ng mga bulok na lihim ng kanyang asawa. Habang naglalakad siya sa pasilyo, patungo sa opisina ng kanyang yumaong ama, bawat empleyado nga dadaanan niya ay yumuyuko bilang paggalang. Ngunit ramdam niya ang bulong ng pag-aalinlangan sa hangin. Nang buksan niya ang pintuan ng dating opisina ni Don Alberto, biglang tumigil ang kanyang paghinga. Sa likod ng malaking lamesang mahogany, nakaupo si Selena. Ang kanyang sekretarya ay nakasuot ng isang hapit na pulang bestida, kampanteng nakasandal sa silya ng kanyang ama, habang may hawak na mamahaling tasa ng kape. "Oh, Amara, what are you doing here?" Tanong ni Selena, hindi man lang nag-abalang tumayo o magpakita ng paggalang. Sa halip, numiti siya ng may halong pang-aasar. "Medyo nagulat ako ha. Biyasa niya nasa bahay ka lang at naghihintay kay Dario." "Ito ang opisina ng aking ama, Selena. At sa pagkakaalam ko, ikaw ay sekretarya pa rin ng kumpanyang ito. Hindi mo trabaho ang umupo sa silang yan." Malamig ang tinig ni Amara. Ngunit bawat salita niya ay may bigat ng isang tunay na may-ari. Dahan-dahang tumayo si Selena, ngunit walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Amara, sapat na malapit upang maamoy ang kanyang matamis na pabango. Ang parehong pabango na naamoy ni Amara sa kotse ni Dario kahapon. "Sekretarya?" "Yes, on paper, Amara. Pero hindi mo ba alam?" Humalukip-kip si Selena at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ang kumpanyang ito, hindi na ito ang Villanueva Meridian na kilala mo noon. Si Dario na ang nagpapatakbo ng lahat dito. At si Dario, well, nakikinig siya sa mga mungkahi ko. While you are just a wife who knows nothing about business. Kung ako sa'yo, uuwi na lang ako at magpapahinga. Baka lalo ka lang ma-stress dito at hindi ka na naman makatulog. Ang kapangahasan ni Selena ay parang isang sampal sa mukha ni Amara. Ngunit pinanatili niya ang kanyang tuwid na tayo. Hindi niya hahayaang makita ng babaeng ito ang kanyang kahinaan. "Maaring hawak ni Dario ang kasalukuyan ng kumpanyang ito, Selena." Bulong ni Amara habang humahakbang papalapit sa kanya na nagpaurong ng kaunti sa sekretarya. "Pero huwag mong kalilimutan na ako ang may hawak ng pangalan nito. At kung anuman ang tingin mong posisyon mo sa buhay ng asawa ko,
nananatili kang isang empleyado na maaari kong alisin sa isang kisap mata. Subukan mo, Amara. Let's see kung sino ang kakampihan ni Dario, hamon ni Selina bago marahas na kinuha ang kanyang mga gamit at lumabas ng silid. Nang tuluyang sumara ang pinto, dahan-dahang lumapit si Amara sa silya ng kanyang ama. Hinaplos niya ang lumang katad ng upuan, naramdaman ang pamilyar na init ng nakaraan. Yumuko siya at idinikit ang kanyang noo sa sandalan ng silya. Papa, patawad po kung hinayaan kong pasukin ng mga ahas ang iyong kaharian. Bulong niya sa gitna ng nag-iisang katahimikan ng silid. Patawad kung naging bulag ako. Pero ipinangangako ko sa inyo, lilinisin ko ang bawat dumi na iniwan nila rito. Lumipas ang mga oras at dahan-dahang gumabi ang paligid. Isa-isang umuwi ang mga empleyado hanggang sa tuluyang dumanas ng katahimikan ang buong palapag. Nang masiguro ni Amara na wala ng tao, mabilis siyang bumalik sa opisina ng kanyang ama at naupo sa tapat ng computer. Binuksan niya ang system. Alam ni Dario ang karaniwang password, ngunit walang kaalam-alam ang kanyang asawa na may isang lihim na master password na ibinigay si Don Alberto kay Amara bago ito pumanaw. Sa pamamagitan ng pag-type ng code, bumukas ang isang nakatagong database ng kumpanya. Nagsimimal si Amara sa isang lihim na audit. Habang binabasa niya ang mga ulat ng pananalapi, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng gulat. May mga peking invoice na nagpapakita ng pagbili ng mga hilo na materyales na hindi naman talaga dumarating sa mga bodega. Ang bawat transaksyon ay may pirma ni Dario. Mas lumalim pa ang kanyang paghahalungkat at nakita ang mga dokumento ng kargamento patungong Singapore. Ang mga kargamentong ito ay hindi dumadaan sa tamang inspeksyon ng customs at lahat ay nakarehestro sa ilalim ng isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa mga lihim na sulat. El Patron. Sino si El Patron? Bakit nagpapadala si Dario ng mga mamahaling kagamitan sa taong ito na walang malinaw na resibo ng bayad? Habang abala si Amara sa pagkopya ng mga file sa isang flash drive, biglang may narinig siyang marahang tunog mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga yabag ay papalapit sa opisina. Mabilis niyang pinatay ang ilaw ng silid, ngunit nanatiling bukas ang screen ng computer na nagbibigay ng kakaibang liwanag sa dilim. Narinig niya ang boses ni Selina sa labas, tila may kausap sa telepono habang pabalik sa opisina. Yes, Dario. Kailangan kong balikan yung folder. I left it on the desk. Kung makita yon ng mga investigador, patay tayong dalawa. Masyadong malinaw ang mga dokumento ni El Patron doon. Sabi ni Selina. Ang kanyang tinig ay puno ng nerbiyos habang papalapit sa pintuan. Bumilis ang tibok ng puso ni Amara. Hindi pa natatapos ang pagkopya ng mga dokumento sa flash drive. Kung papatayin niya ang computer ngayon, mawawala ang lahat na kanyang pinaghirapan. Ngunit kung hahayaan niyang bukas ito, mahuhuli siya ni Selina sa loob ng silid sa kalagitnaan ng gabi. Dahan-dahang umikot ang hawakan ng pinto ng opisina. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Mabilis na kumilos si Amara. Sa natitirang mga segundo bago tuluyang bumukas ang pinto, pumasok siya sa lihim na banyo sa loob ng opisina ng kanyang ama. Sa dilim, pinatunog niya ang kanyang paghinga ng marahan habang nakikinig sa bawat yabag sa labas. Nasaan na ba yon? Oh gosh, I cannot lose that file. Nanginghinig ang boses ni Selina habang nagmamadaling naghahalongkat ng mga papel sa ibabaw ng lamesa. Narinig ni Amara ang kaluskos ng mga folder. Ayon, nakuha ko rin. Sinasabi ko na nga ba? Nang marinig ang muling pagbaba ng hawakan ng pinto at ang tunog ng dahan-dahang pag-alis ni Selina, lumabas si Amara mula sa banyo. Ang computer screen ay patay na. Natapos ang pagkopya sa tamang oras bago niya ito pinatay ng tuluyan. Mabilis niyang kinuha ang flash drive, isinilid sa kanyang bulsa, at maingat na lumabas ng gusali. Sa tindi ng pagod at bigat ng gabi, nagmaneho si Amara patungo sa lalawigan ng Laguna, kung saan matatagpuan ang lumang bahay bakasyonan ng kanyang pamilya. Ito ang nag-iisang lugar
kung saan nararamdaman pa rin niya ang proteksyon ng kanyang ama. Pagdating niya, sinalubong siya ng amoy ng basang lupa at mga dahon. Binuksan ni Lola Beatrice ang pintuang kahoy. Ang matanda, na may suot na lumang duster at may hawak na lampara, ay agad na napahinto nang makita ang itsura ng kanyang alaga. Amara, anak ko, bakit ka naparito sa kalagitnaan ng gabi? At bakit basang-basa ka ng pawis? Nag-aalalang tanong ng matanda. Hindi na nakapagsalita si Amara. Agad siyang sumubsob sa balikat ni Lola Beatrice at niyakap ito ng napakahigpit. Doon, sa bisig ng nag-iisang taong tunay na nagmamahal sa kanya, tuluyang gumuho ang pader ng kanyang katatagan. Humikbi siya ng walang tunog, ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng sakit ng pagtataksil ng asawa. Tahan na, aking anak. Nandito lang si Lola, hindi kita iiwan, bulong ni Lola Beatrice habang hinahaplos ang kanyang likod. Inakay niya si Amara patungo sa sala at pinaupo sa isang lumang tumba-tumba. Umalis sandali ang matanda at bumalik na may dalang tasa. Ang amoy ng chamomile tea na inihanda ni Lola Beatrice ay dahan-dahang nagdala ng kaunting init sa nagyayelong katawan ni Amara. Inilabas ni Lola Beatrice ang isang lumang suklay na gawa sa sungay ng kalabaw. Tumayo siya sa likod ni Amara. Dahan-dahang sinusuklayan ang mahaba nitong buhok habang mahinang kinakanta ang isang lumang oyayi na madalas nitong iparinig noong bata pa si Amara. Sa bawat hagod ng suklay, naramdaman ni Amara ang dahan-dahang pagkawala ng bigat sa kanyang dibdib, na tila ibinabalik siya sa mga panahong protektado pa siya ng kanyang ama. Nang kumalma na si Amara, lumapit si Lola Beatrice sa isang lumang baul na kahoy. May kinuha siyang isang maalikabok na kwadernong may balat na luma. Bago pumanaw ang iyong ama, ibinili niya sa akin ito. Seryosong sabi ni Lola Beatrice habang iniabot ang kwaderno kay Amara. Sinabi niya, kung sakaling dumating ang araw na mabulag ka sa pag-ibig at malagay sa panganib, ibigay ko ito sa iyo. Ito ang logbook ng kanyang mga lihim na pagmamasid. Binuksan ni Amara ang kwaderno. Kilala niya ang sulat kamay ng kanyang ama, matikas, ngunit may kaunting panginginig. Habang binabasa ang mga unang pahina, nakita niya ang listahan ng mga tapat na tao sa kumpanya. Ngunit sa huling pahina, may nakasulat na babala na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. May ahas sa loob ng aking tahanan. Si Dario ay nagpapakita ng ibang muka kapag wala ka, Amara. Natatakot ako na ang kanyang pagpapakasal sa iyo ay may masamang layunin. Kailangan kong protektahan ang aking anak bago huli ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Alam ng kanyang ama. Ngunit bago pa man ito makagawa ng hakbang upang iligtas siya, bigla itong pumanaw dahil sa atake sa puso. Habang nakatitig si Amara sa babala ng kanyang ama, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang biglang pagring nito ay nagdala ng matinding kaba sa silid. Sinagot ito ni Lola Beatrice, at ang boses sa kabilang linya ay kay Carmen, ang tapat na kasambahay ni Amara sa kanilang mansyon sa Maynila. Lola Beatrice, pakisabi po kay Ma'am Amara. Pumasok po si Sir Dario sa kanyang silid na yan lang. Ginugulo niya ang mga cabinet at ang mga maleta ni Ma'am. Parang may hinahanap siya. O may inilalagay po siya doon. Nanginghinig na balita ni Carmen sa kabilang linya. Ignore mo lang siya, Carmen. Magpanggap kang walang nakita. Huwag mong hahayaang makahalata si Dario. Bulong ni Amara sa telpono bago ito tuluyang ibaba. Sa tulong at panalangin ni Lola Beatrice, bumalik si Amara sa lungsod nang gabi ring iyon, bit-bit ang malamig na katapangan at ang logbook ng kanyang ama. Alam niyang nagsimula na si Dario sa kanyang balak. At kailangan niyang harapin ang kaaway ng may maskara ng kawalang malay. Kinabukasan, isang malaking hapunan ang inihanda ni Ina Luisa sa mansyon. Dumating ang ilang malalapit na kamag-anak ng pamilya ni Dario, kabilang ang pinsan nitong si Marcos na nagtatrabaho bilang opisyal sa customs. Ang silid kainan ay napuno ng ingay ng tawanan, ngunit para kay Amara, ang bawat boses ay tila huni ng mga buitreng naghihintay ng kanyang pagbagsak. Naupo si Luisa sa dulo ng lamesa,
Suot ang kanyang mga mamahaling alahas na binili gamit ang pera ng mga Villanueva. Tumingin siya kay Amara nang may mapang-akit na ngiti. Tingnan ninyo si Amara. Napakatahimik ng reyna ng bahay. Simula ni Luisa. Sapat ang lakas ng boses upang marinig ng lahat ng kamag-anak. Siguro dahil hanggang ngayon, wala pa ring laman ang kanyang tiyan. Sayang naman ang napakalaking mansyon na ito kung walang magmamana. Isang malaking kahihiyan para sa pamilya natin. Oo nga, Luisa. Pagsang-ayon ng isang tiyahin ni Dario. Si Dario ay halos magpakamatay sa pagtatrabaho sa Villanueva Meridian, habang si Amara ay walang ibang ginagawa, kundi magpakasenyorita. Magpakasenyorita? Humalahak si Luisa, isang tunog na nagdala ng pot sa puso ni Amara. She is a curse to this family. Isang salot. 5 taon na silang kasal, ngunit wala man lang kahit isang apo na maibigay sa akin. Baka naman may kung anong sumpa ang dala ng pamilya mo, Amara? Yumuko si Dario, hawak ang baso ng alak, at nagpakita ng isang huwad na lungkot sa kanyang muka. Ma, please, wag naman ganyan. Siyempre, nasasaktan din si Amara. Alam ko namang ginagawa niya ang lahat kahit na, well, we just have to accept our fate. Kahit na nakakahiya sa harap ng ibang tao na bawog ang asawa ko, tinitiis ko naman. Ang huwad na pagtatanggol ni Dario ay mas matalim pa kaysa sa mga lantarang insulto ni Luisa. Sa ilalim ng lamesa, hinawakan ni Amara ang kanyang tinidor ng napakahigpit, hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko at bumaon ang metal sa kanyang balat. Pinilit niyang huwag magpakita ng kahit anong luha. Ang bawat pang-aabuso ay itinala niya sa kanyang isip bilang utang na kailangan nilang bayaran sa lalong madaling panahon. Ay, nagulat ako! Biglang sigaw ni Luisa nang sadyang matabig ang mangkok ng kare-kare na nasa tapat niya. Ang madilaw at mainit na sarsa ng mani ay tumalsik sa mukha ni Amara at dumungis sa kanyang mamahaling puting blusa na gawa sa seda. Tumigil ang tawanan sa lamesa. Tumingin ang lahat kay Amara. Naghihintay na umiyak ito o magwala. Ngunit walang luha na pumatak mula sa mga mata ni Amara. Dahan-dahan niyang kinuha ang puting linen napkin, idinikit ito sa kanyang mukha, at dahan-dahang pinunasan ang sarsa nang walang kahit anong pang-inginig. Nang muli niyang iangat ang kanyang ulo, ang kanyang tingin kay Luisa ay napakalamig at napakatatag na nagdulot ng kaunting kaba sa matanda. Pasensya na po, Ina Luisa. Masyado lang sigurong mabigat ang inyong kamay, kaya niyo natabig ang mangkok. Mahinaong sabi ni Amara habang pinupunasan ang kanyang blusa. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Amara si Marcus na nakaupo sa tabi ni Dario. Sa pamamagitan ng refleksyon sa makintab na takure ng tsaa sa lamesa, nakita ni Amara ang palihim na pagkilos ng dalawa. May iniabot si Marcus kay Dario sa ilalim ng lamesa, isang maliit na susi na gawa sa tanso. Agad itong isinilid ni Dario sa kanyang bulsa matapos magpalitan ng makahulugang sulyap. Para saan ang susing yon? Ano ang plano nilang buksan gamit ang tanso na yon? Bago matapos ang hapunan, kumuha si Luisa ng isang makapal na folder mula sa kanyang bag at marahas na inilapag ito sa ibabaw ng lamesa sa tapat ni Amara. Dahil wala ka namang kakayahang magpatuloy ng pamilya, Amara, oras na para gawin mo ang tama. Seryosong sabi ni Luisa habang itinutulak ang papel sa tapat niya. Yan ang kasunduan para ilipat ang pamamahala ng mga lupain at ari-arian ng mga Villanueva sa Laguna kay Dario. Ito ay para sa kinabukasan ng ating pamilya. Iniabot ni Dario ang isang panulak kay Amara. May dalang madilim at naghihintay ng ngiti. Ang lahat ng kamag-anak ay nakatitig sa kanya. Nagbubulungan at naghihintay na sumuko siya sa kanilang kagustuhan. Ibinaba ni Amara ang panulat sa ibabaw ng lamesa. Tiningnan niya si Ina Luisa at si Dario nang may kalmado at banayad na ngiti, bagamat ang kanyang puso ay nag-aalab sa galit. Pipirmahan ko ito, Ina, seryosong sabi ni Amara, na nagdala ng mabilis na hininga ng ginhawa kay Dario. Ngunit tulad ng laging turo ni Papa sa akin, ang bawat lupain ng mga Villanueva
ay may kasamang pananagutan sa korporasyon. Bukas, dadalhin ko ang folder na ito sa opisina. Magpapatawag ako ng pulong sa mga abogado ng board upang maging opisyal at legal ang paglilipat na ito. Hindi magandang pumirma tayo rito ng walang saksi. Baka sabihin ng iba ay pinilit niyo ako. Napatigil si Luisa. Gusto pa sana nito magreklamo. Ngunit hindi ito makakilos dahil sa katotohanang marami silang kamag-anak na nakatingin sa kanila. Oo nga naman, Tita Luisa, bulong na isang tiyahin. Mas mabuti kung legal ang lahat para walang problema sa huli. Napilitang tumango si Dario, bagamat may bakas ng matinding pagkabigo sa kanyang mga mata. Sige babe, mas mabuti ngayon. Ipagpabukas natin ang pirmahan. Nang gabi ngayon, matapos uminom ng maraming alak si Dario dahil sa stress, mabilis itong nakatulog sa kanilang silid. Tahimik na lumapit si Amara sa bedside table. Kinuha niya ang cellphone ni Dario at maingat na idinikit ang daliri ng natutulog nitong asawa sa scanner upang buksan ang screen. Mabilis niyang binuksan ang kanilang chat ni Selena. Doon, nakita niya ang mga mensaheng naglalaman ng plano para sa kanyang paglalakbay patungong Singapore sa susunod na linggo. Ihanda ko na ang bagahe niya, babe. Siguraduhin mo lang na ang mga contact mo sa customs doon ay alam ang gagawin kapag dumating ang maleta niya. Sulat ni Dario. Don't worry, honey. Nakaset na ang lahat. Once na makita ng mga awtoridad sa Singapore ang package sa bag niya, wala na siyang takas. Direct to jail siya at malaya na tayo. Sagot ni Selena na may kasamang mapang-asar na emoji. Malamig na hangin ang lumabas sa mga labi ni Amara. Kinuha niya ang mga screenshot ng buong pag-uusap at ipinadala ito sa kanyang sariling lihim na email bago binura ang lahat ng bakas sa cellphone ni Dario. Ngayong alam na niya ang eksaktong petsa at oras ng plano ng dalawa, oras na para simulan niya ang kanyang pag-atake. Kinabukasan sa opisina ng Villanueva Meridian, ipinatawag ni Amara si Selena sa kanyang silid. Pumasok ang sekretarya nang may mapagmataas na lakad. Tila ba siya nang bagong may-ari ng lugar? May kailangan ka ba, Amara? Marami pa akong inaasikasong mga report para kay Dario. Walang galang na tanong ni Selena. Gusto kong sumama ka sa akin sa Singapore next week, Selena. Banayad na sabi ni Amara habang nakatayo sa tabi ng bintana. Napatigil si Selena. Bakas ang gulat at nerbiyos sa kanyang mukha. What? Pero marami po akong kailangan gawin dito sa Maynila, ma'am. Si Dario, kailangan niya ako sa mga meeting niya. Lumapit si Amara sa kanya ng dahan-dahan. Bawat hakbang ni Amara ay tila nagpapakipot sa espasyo ng silid. Huminto siya sa mismong tapat ni Selena, iniangat ang kanyang kamay, at dahan-dahang inayos ang kwelyo ng pulang damit ng sekretarya. Hinaplos niya ang tela ng may pekeng lambing. Huwag kang mag-alala, Selena. Kayang-kayang asikasuhin ni Dario ang lahat dito ng mag-isa. Bulong ni Amara sa mismong tainga ng sekretarya na nagdulot ng biglang pagtindig ng balahibo sa balat nito. Mas kailangan kita roon upang tulungan ako. Napakalaki ng tiwala ko sa iyo bilang aking sekretarya. Nalito at natakot si Selena sa kakaibang aura ni Amara, ngunit wala siyang magawa kundi sumunod. Opo ma'am. Sige po, sasama ako. Matapos umalis ni Selena, binuksan ni Amara ang sistem ng kumpanya upang suriin ang kanilang mga flight ticket. Doon, may napansin siyang kakaiba. Ang flight schedule ni Selena ay biglang binago nang walang pahintulot niya. Imbes na sumabay ito sa kanya sa economy class, inilipat ni Dario ang ticket ni Selena sa first class seat sa parehong eroplano gamit ang kanyang sariling credit card. Bakit binago ni Dario ang ticket ni Selena ng palihim? May iba pa ba silang plano na hindi nakasulat sa mga mensahe? Nang matapos ang araw, bumaba si Amara sa parking lot ng kumpanya upang umuwi. Kailangan niyang kunin ang isang folder na naiwan sa kotse ni Dario. Nang buksan niya ang pinto ng upuan sa likod, napatigil siya. Sa ibabaw ng leather seat, nakita niya ang isang mamahaling bag. Isang luxury bag na eksaktong kapareho ng disenyo, kulay, at brand ng bag na madalas niyang gamitin. Tinitigan niya ito, at dahan-dahang gumapang ang pamilyar na amoy sa kanyang ilong.
ang amoy ng mamahaling pabango ni Selena na naiwan sa loob ng kotse. Inuwi ni Amara ang mabigat na damdamin mula sa parking lot ng kumpanya. Ngayong nakita na niya ang eksaktong kaparehong bag ni Selena sa kotse ng kanyang asawa, naging malinaw ang lahat. Bumili si Dario ng 2 magkaparehong bag. Isang regalo para sa kanyang legal na asawa at isang regalo para sa kanyang lihim na kasintahan upang gamitin sa kanilang tuso at madilim na plano. Pagdating ni Dario sa bahay ng gabing yon, may dala siyang isang malaking kahon na gawa sa lumang katad. May ngiti sa kanyang mga labi na tila ba siya ang pinakamabait na asawa sa mundo. Babe, naisip ko lang. Malambing na sabi ni Dario habang inilalapag ang kahon sa ibabaw ng kanilang kama. Since you are going to Singapore next week, bakit hindi mo gamitin ang lumang maleta ng tatay mo? Alam mo namang napakatibay niyon. At para na rin kasama mo si Don Alberto na nagbabantay sa'yo habang nandoon ka. Nang marinig ni Amara ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ama, parang may malamig na patalim na sumaksak sa kanyang puso. Ang dumi ng dila ng lalaking ito upang banggitin ang kanyang ama. Ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang muka at tumango ng marahan. Salamat, Dario. Napakabuti ng iyong pag-iisip. Gagamitin ko yan, bulong ni Amara. Sige, babe. Lalabas muna ako saglit sa garahe upang i-check ang gulong ng kotse. Magpahinga ka na muna rito, sabi ni Dario bago lumabas at dahan-dahang isara ang pinto ng silid. Nang masigurong wala na si Dario sa itaas, mabilis na binuksan ni Amara ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang feed ng isang lihim na kamera na ipinalagay niya sa silid nung isang araw. Doon, napanood niya ang nakaraang kuha bago siya pumasok. Nakita niya si Dario na pumasok sa silid. Maingat na isinara ang pinto at binuksan ang maleta ng kanyang ama. Nakita niya ang kanyang asawa na gumamit ng isang maliit na kutsilyo upang dahan-dahang buksan ang tahi sa ilalim ng lining ng maleta. At dun ay isinuksok ang isang itim na plastik na pakete na puno ng puting pulbos. May ngisi sa mukha ni Dario habang muling ibinabalik ang tahi gamit ang isang mabilis na pandikit. Sumandal si Amara sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig, habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay sumasakit sa tindi ng kawalang-galang ni Dario. Ang maletang iyon ay ang nag-iisang bagay na laging dala ng kanyang ama sa kanyang mga huling biyahe. Ito ang simbolo ng katapatan at sipag ng mga Villanueva. Ngunit ngayon ay ginagamit ito ni Dario upang maging libingan ng kanyang kalayaan. Naalala niya ang mga huling salita ng kanyang ama nang ibigay sa kanya ang maletang iyon. Amara, ang maletang ito ang saksi sa aking pagsisikap. May lihim na zipper ito na may code na tanging tayo lang ang nakakaalam. Ipinapasa ko ito sa iyo dahil alam kong hinding-hindi mo dumi-dumihan ang dangal ng ating pamilya. Ang matamis na alaala ng kanyang ama ay tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-ibig o pag-aalinlangan sa puso ni Amara para kay Dario. Ang lalaking ito ay hindi lamang magnanakaw at taksil. Siya ay isang demonyo na walang galang, kahit sa mga namayapa na. Nang marinig ni Amara na bumukas ang pinto ng garahe sa ibaba, alam niyang may kaunti pa siyang oras bago bumalik si Dario. Mabilis siyang lumapit sa maleta. Hinaplos niya ang lumang katad nito, naramdaman ang pamilyar na texture ng nakaraan. Yumuko si Amara at dahan-dahang hinalikan ang maliit na selyo ng logo ng Villanueva sa gilid ng maleta. Gabayan mo po ako, Papa. Tulungan mo akong linisin ang ating pangalan, bulong niya sa dilim ng silid habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matigas na determinasyon. Tiningnan niya ang zipper ng maleta. Doon, nakita niya ang isang napakaliit na code na nakaukit na hindi napansin ni Dario. VM 1974. Alam ni Amara na ang code na ito ay may ibig sabihin. Ito ang taon kung kailan binuo ng kanyang ama ang unang pundasyon ng Villanueva Meridian. Ngunit bakit ito nakaukit sa mismong zipper ng maleta? May iba pa bang lihim na compartment na hindi alam ng kahit sino? Ginamit ni Amara ang kanyang kuko upang pindutin ang lihim na metal sa ilalim ng zipper.
at dahan-dahang bumukas ang lining nang walang anumang sira sa tahi. Inabot niya ang kanyang kamay sa loob at hinawakan ang malamig na plastik ng itim na pakete. Habang dahan-dahan niya itong inilalabas upang suriin ang laman, napatigil ang kanyang paghinga. Narinig niya ang mararahas na yabag ng mga paa na papalapit sa pinto ng kanilang silid. Ang kanyang asawa ay nagmamadaling pabalik dahil nakalimutan nito ang susi ng kotse sa ibabaw ng dresser. Mabilis na isinilid ni Amara ang malamig na itim na pakete sa malalim na bulsa ng kanyang silk robe. Ginamit niya ang kanyang hinlalaki upang muling pindutin ang lihim na lock ng zipper ng maleta, at ang tahi ay dahan-dahang sumara nang walang anumang bakas. Kinuha niya ang mga susi ni Dario sa ibabaw ng dresser at binuksan ang pinto sa mismong sandali na hahawakan na sana ni Dario ang doorknob. "Eto ba ang hinahanap mo, Dario?" Banayad na tanong ni Amara, habang ipinapakita ang mga susi na may kasamang matamis na ngiti. "Nakalimutan mo ito sa ibabaw ng dresser." Napatigil si Dario, halatang nagulat sa mabilis na pagbukas ng pinto. Ngunit agad din itong mumiti ng tuso. Yes, babe. Salamat. Buti na lang nakita mo agad." Pumasok si Dario sa loob ng silid at niyakap si Amara mula sa likod. Ibinulong niya sa leeg ng asawa ang mga salitang dati ay nagdadala ng init sa kanyang puso. Ngunit na yon ay tila yelo na nagpapatigas sa kanyang dugo. "Ang bang-u mo talaga, babe. I'm so lucky to have you. Matulog ka na, ha? Gusto ko masigla ka bago ang biyahe mo sa Singapore." Habang nakayakap si Dario, nakita ni Amara sa salamin ng dresser na ang mga mata ng kanyang asawa ay hindi nakatingin sa kanya. Ang mga ito ay nakatitig sa lumang maleta na nasa ibabaw ng kama. Bumaligtad ang tiyan ni Amara sa matinding pagkasuklam, ngunit nanatili siyang tahimik. "Salamat, Dario. Maghahanda lang ako ng tsaa para sa atin upang maging mahimbing ang tulog mo," sabi ni Amara bago dahan-dahang kumawala sa yakap nito. Sa kusina, kinuha ni Amara ang chamomile tea na inihanda niya. Palihim niyang kinuha ang isang maliit na tableta ng pampatulog, isang gamot na ibinigay ng doktor sa kanya noon para sa stress, ngunit hindi niya kailanman ininom. Dinurog niya ito at inihalo sa tasa ni Dario. Pagbalik niya sa silid, nakita niyang natapos ng ayusin ni Dario ang maleta at ibinalik ito sa tabi ng cabinet na may mapayapang ngiti sa mukha. Ininom ni Dario ang tsaa ng walang anumang hinala. Hindi nagtagal, dumanas ng matinding antok ang kanyang katawan at tuluyan siyang nakatulog nang mahimbing sa ibabaw ng kama. Nang masigurong malalim na ang paghinga ni Dario, dahan-dahang bumangon si Amara. Kinuha niya ang itim na pakete mula sa kanyang bulsa at tahimik na lumabas ng silid. Naglakad siya patungo sa guest room kung saan itinago ni Dario ang mamahaling bag na gawa sa katad. Ang duplicate na bag na kapareho ng kay Amara na ibibigay sana nito kay Selena bilang premyo. Gamit ang isang maliit at matalim na cutter, maingat na binuksan ni Amara ang lihim na compartment sa ilalim ng lining ng bag ni Selena. Isinuksok niya ang itim na pakete ng bawal na gamot sa loob nito. Tinitiyak na walang kahit anong umbok na makikita sa labas. Gamit ang isang pandikit, muli niyang itinahi at isinara ang lining ng walang anumang bakas. Pinunasan niya ang bag gamit ang isang malinis na tela upang alisin ang kanyang mga fingerprints. Nang bumalik si Amara sa kanilang silid, tumayo siya sa tabi ng kama at tinitigan ang mukha ng kanyang natutulog na asawa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang malalim na pagdinilay-nilay ang pumasok sa kanyang isip. Paano nagawa ng isang tao na ibenta ang buhay, kalayaan, at dangal ng kanyang sariling asawa para lamang sa papel na salapi? Ang natitirang awa sa kanyang puso ay tuluyang natunaw, na pinalitan ng isang malamig at matigas na desisyon para sa hustisya. Habang ibinabalik ni Amara ang mga susi ni Dario sa drawer ng dresser, may naramdaman siyang isang makapal na sobre sa pinakailalim ng drawer. Dahan-dahan niya itong inilabas. Sa loob nito ay may isang pasaporte.
Tinitigan niya ang larawan. Ito ay mukha ni Dario. Ngunit ang nakasulat na pangalan ay Daniel Ortega, na may ibang nasyonalidad. Isang bagong lihim ang nabunyag. May plano si Dario na tumakas at magbago ng pagkakakilanlan matapos siyang maipakulong sa Singapore. Mabilis niyang ibinalik ang sobre sa dati nitong lugar upang walang mahalata ang asawa. Humiga muli si Amara sa tabi ni Dario. Pinilit na matulog, ngunit nanatiling gising ang kanyang isip. Nang magsimulang sumikat ang araw sa madaling araw, biglang magbago ang paghinga ni Dario. Bigla nitong idinilat ang kanyang mga mata, naupo sa kama, at marahas na sininghot ang hangin sa paligid. Biglang hinawakan ni Dario ang kamay ni Amara nang napakahigpit na nagdulot ng gulat sa kanya. May amoy ng chemical sa silid na ito, seryosong sabi ni Dario habang ang kanyang mga mata ay nanunuri sa mukha ni Amara. May ginalaw ka ba sa silid na ito habang natutulog ako, Amara? Hindi nagbago ang mukha ni Amara. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa hawak ni Dario, sabay turo sa bote ng leather cleaner sa ibabaw ng lamesa nang may kalmado at antok na tinig. The chemical smell? Inayos ko lang ang lining ng maleta ni Papa. Banayad na paliwalag ni Amara habang humihikab ng kaunti upang maging kapani-paniwala. Ginamit ko yung leather cleaner at pandikit na nakita ko sa cabinet dahil medyo natutuklap na ang gilid ng tela. Gusto ko kasing maging maayos tingnan sa biyahe. Napatigil si Dario. Tinitigan niya ang bote ng pandikit at dahan-dahang nawala ang higpit ng kanyang hawak sa kamay ni Amara. Huminga siya ng malalim, tila ba naibsan ng malaking tinik sa kanyang dibdib? Ganun ba? Inayos mo pala. Sige, mag-ayos ka na rin ng sarili mo dahil maaga ang flight natin. Sabi ni Dario, bago tuluyang humiga muli at ipikit ang kanyang mga mata. Nang sumapit ang umaga ng pag-alis, napuno ng sigla si Dario. Siya pa mismo ang naggala ng mga maleta pababa ng hagdan at maingat na inilagay ang mga ito sa likod ng kotse. Naniniwala siyang perpekto ang kanyang plano at wala nang makakapigil sa kanyang tagumpay. Bago sila umalis, nakatayo si Ina Luisa sa may pintuan ng mansyon. Nakatawid ang mga kamay sa kanyang dibdib habang nakatingin kay Amara nang may mapang-aping tingin. Huwag ka nang bumalik dito, Amara, kung wala kang dalang magandang kontrata o magandang balita mula sa Singapore. Malamig na bilin ni Luisa. Masyado nang marami ang ibinibigay ni Dario sa'yo. Pero wala ka namang silbi sa bahay na ito. Siguraduhin mong hindi ka magiging kahihiyan doon. Hindi sumagot si Amara. Yumuko lamang siya ng bahagya bilang paggalang, ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang ito na ang huling pagkakataon na tatapakan ng matandang ito ang kanyang pagkatao. Dumaan sila sa condominium ni Selena upang sunduin ito. Nang sumakay si Selena, laking gulat ni Amara nang lantarang maupo ang sekretarya sa harapang upuan sa tabi ni Dario, sa halip na sa likod. Sensya na, Ma'am Amara, ha? Nakangiting sabi ni Selena habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Kailangan ko kasing maupo rito sa harap para madaling i-discuss kay Dario itong mga importanteng files para sa Singapore meeting. Walang problema, Selena. Mas mabuti kung magiging handa kayo. Mahinahong sagot ni Amara mula sa upuan sa likod. Napansin ni Amara na yakap-yakap ni Selena ang kanyang bagong bag, ang bag na naglalaman ng itim na pakete ng bawal na gamot na kinuha ni Amara mula sa sariling maleta. Look, Ma'am Amara, pagmamayabang ni Selena habang ipinapakita ang bag. Dario bought me this as a reward para sa aking hard work sa kumpanya. Napakabuti talaga ng asawa niyo. Napaka-generous. Oo nga, Selena. Bagay na bagay sa iyo ang bag na yan. Makahulugang sagot ni Amara habang pinagmamasdan ang bawat detalye ng bag. Habang tumatakbo ang kotse sa highway, tahimik na pinagmamasdan ni Amara ang dalawa sa pamamagitan ng rearview mirror. Akala ni Dario at Selena ay nakatingin si Amara sa labas ng bintana. Kaya naman palihim nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa sa ibabaw ng gear shift ng kotse. Hinaplus ni Dario ang mga daliri ni Selena habang may ngiti sa kanilang mga labi. Walang kamalay-malay
na ang bawat pagkilos nila ay nakatala sa nag-aapoy na puso ng asawa nito sa likod. Dahil sa isang biglang pagtalbog ng kotse sa hindi pantay na kalsada, natapon ang kaanting kape na hawak ni Selena sa kanyang mamahaling damit. Nagulat ang kalihim at mabilis na naghanap ng pamunas. "Oh my God! Ang damit ko!" Inis na sigaw ni Selena. Kumuha si Amara ng isang malinis at mamahaling panyo na gawa sa seda mula sa kanyang pitaka at iniabot ito kay Selena ng may huwad na pagkalinga. "Gamitin mo ito, Selena, upang punasan ng dumi. Hindi magandang makita ka ng mga kliyente sa Singapore na may mansa sa iyong damit," banayad na sabi ni Amara. Napatigil si Selena, nahiya sa biglang kabaitan ng kanyang pinuno at dahan-dahang tinanggap ang panyo. Salamat po, ma'am." Nang lumabas ang kanilang kotse sa tarangkahan ng subdivision, napansin ni Amara ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tabi ng kalsada. Sa loob nito ay may isang lalaking nakasuot ng simpleng damit, ngunit may hawak na radyo. Matamang nakatitig sa kanilang kotse habang nagsusulat sa isang papel. May kakaibang kaba ang naramdaman ni Amara. Sino ang lalaking iyon? May iba pa bang nagmamasid sa kanila bukod sa kanyang sariling mga plano? Habang papalapit na sila sa terminal ng paliparan, naging mabilis ang tibok ng puso ni Amara. Ngunit bago sila tuluyang makapasok sa linya ng mga sasakyan patungo sa departure area, biglang tinabi ni Dario ang kotse sa gilid ng kalsada. Pinalitaw ni Dario ang signal light ng kotse, humarap sa kanila na may bakas ng matinding nerbiyos sa mukha. Sandali, parang may nakalimutan ako sa opisina. Kailangan nating bumalik. Seryosong sabi ni Dario habang mabilis na iniiwas ang kotse patungo sa kabilang direksyon. "Naiwan ko ang master key at ang mga final approval papers sa aking drawer. Hindi tayo makakapag-transact doon kung wala yon." "What? Dario, baka mali tayo sa flight!" reklamo ni Selena. "We have to go back, Selena. Sobrang mahalaga nito!" sigaw ni Dario. Bumilis ang tibok ng puso ni Amara. Kung babalik sila sa opisina ngayon, baka may malaman si Dario tungkol sa kanyang pagpasok sa silid-aklatan kagabi. O baka magbago ang takbo ng kanilang plano. Mabilis na pinaikot ni Dario ang manibela, pabalik sa gusali ng Villanueva Meridian. Tumakbo siya pataas sa kanyang opisina at bumalik pagkalipas ng 5 minuto. Hawak ang isang makapal na folder habang hinahabol ang kanyang hininga. "Hurry! 40 minutes na lang bago ang boarding!" sigaw ni Dario habang mabilis na pinatatakbo ang kotse sa gitna ng masikip na trapiko sa Maynila. Pawisan ang kanyang ngunit may bakas ng ginhawa sa kanyang mga mata. Akala niya ay ligtas pa rin ang kanyang plano. Dumating sila sa paliparan sa tamang oras. Nagmamadaling ibinaba ni Dario ang mga bagahe mula sa likod ng kotse. Habang naglalakad sila patungo sa unang pila ng inspeksyon, kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakatitig ang kanyang mga mata sa lumang maleta ni Don Alberto na dahan-dahang gumugulong sa conveyor belt ng X-ray machine. Halos hindi siya humihinga. Naghihintay na pumula ang ilaw at hilahin ng mga gwardiya si Amara. Ngunit ligtas na lumabas ang maleta sa kabilang dulo ng makina. Ang opisyal ng customs ay hindi man lang nag-angat ng tingin. Nalaglag ang panga ni Dario. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay at dahan-dahan siyang napahinto sa kanyang lakad. Bakit hindi umalarma? Bakit walang nangyari? Sigurado akong nilagay ko doon. Ang kanyang isip ay napuno ng matinding gulo at takot. Sumunod na dumaan ang bag ni Selena. Kampante niyang inilapag ang kanyang bagong bag sa conveyor belt. May kasama pang mapagmataas na ngiti sa mga labi habang nakatingin kay Amara. Biglang huminto ang makina. Ang pulang ilaw sa ibabaw ng scanner ay mabilis na uminog at ang 2 armadong opisyal ng paliparan ay mabilis na lumapit sa kanila. "Ma'am, paki-step aside po. May kailangan lang kaming i-verify sa bag nyo." Seryosong utos ng isang opisyal kay Selena. "Excuse me? What is the problem? Brand new designer bag yan? May napakahalaga kaming flight patungong Singapore." Inis na sigaw ni Selena
habang pilit na kinukuha ang kanyang bag. Hindi siya pinakinggan ng opisyal. Pinuksan nito ang bag, inilabas ang mga gamit, at gamit ang isang maliit na patalim. Dahan-dahang hinati ang lining ng lihim na bulsa sa ilalim. Doon, dahan-dahang inilabas ng opisyal ang isang itim na plastik na pakete na naglalaman ng puting pulbos. Mukhang may tinatago kayong ipinagbabawal na gamot dito, ma'am. Sumama po kayo sa amin. Sabi ng opisyal habang hinahawakan ang braso ni Selena. Nawalan ng kulay ang mukha ni Selena. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa matinding takot at nagsimula siyang sumigaw sa gitna ng nagkakagulong paliparan. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Galing sa iba ang bag na yan. Ma'am Amara, tulungan niyo ako. Sabihin niyo sa kanila, sekretarya niyo lang ako. Pagmamakaawa ni Selena habang nakatingin kay Amara nang may luha sa mga mata. Tumingin si Selena kay Dario upang humiin ng tulong. Ngunit laking gulat niya nang makitang dahan-dahan nang umaatras ang kanyang asawa patungo sa karamihan ng mga tao. Ang mukha ni Dario ay tila papel sa tindi ng takot. Pawisan ang buong katawan, at pilit na nagpapanggap na walang kinalaman sa babae. I don't know what she is talking about. Sekretarya ko lang siya. Wala akong kinalaman sa mga dinala niya. Malamig na sabi ni Dario habang umiiwas ng tingin. Tumingin si Amara ng diretso sa mga mata ni Selena habang ito ay pinapupasukan ng posas ng mga pulis. Walang galit, walang lungkot, at walang kahit anong emosyon sa mukha ni Amara. Tanging isang malamig na kawalan na nagpahiwatig ng kanyang ganap na tagumpay. Kung ano man ang dinala mo, Selena, kailangan mo itong panagutan sa batas. Banayad na sabi ni Amara habang hinahila ng mga opisyal si Selena patungo sa interrogation room. Naramdaman ni Amara ang pag-vibrate ng cellphone sa bulsa ng kalihim. Nakita niya ang screen na umilaw at ang nakasulat na pangalan ay Marcus, Dario's cousin in customs. Bakit tumatawag si Marcus sa mismong sandaling ito? Na mapagtanto ni Selena na tuluyan na siyang inabandona ni Dario upang iligtas ang sarili nito, ang kanyang matinding takot ay mabilis na napalitan ng isang nagngangalit na galit. Huminto siya sa paglakad, pilit na lumingon, at itinuro si Dario gamit ang kanyang mga kamay na may posas sa harap ng lahat ng tao sa paliparan. Hayop ka, Dario. Siya ang nagbigay ng bag na ito sa akin. Siya ang nag-utos sa aking dalhin yan. Siya ang may-ari ng lahat ng yan. Sigaw ni Selena sa tuktok ng kanyang boses na umalingonggaw sa buong terminal. Napatigil ang mga opisyal at ang kanilang mga malamig na mata ay sabay-saboy na nakatitig ngayon kay Dario. Nanlaki ang mga mata ni Dario sa matinding takot habang nakatingin sa mga opisyal ng paliparan na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sa kabila ng kanyang pangangatog, mabilis siyang lumingon, marahas na nanalasa sa gitna ng nagkakagulong karamihan ng mga tao at mabilis na tumakbo patungo sa glass exit doors ng terminal upang makarating sa parking lot. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila kulog na nag-aatas sa kanya na tumakas bago pa huli ang lahat. Ngunit sa mismong paglabas niya sa pinto, 3 lalaking nakasuot ng madidilim na Amerikana ang mabilis na humarang sa kanyang daan. Ipinakita ng mga ito ang kanilang mga badge, mga investigador mula sa National Bureau of Investigation. Mr. Dario Santos, huwag ka nang magtangkapang tumakbo. Seryosong utos ng pinuno ng mga investigador. You are under arrest for smuggling, corporate corruption, and possession of illegal substances. Dahan-dahang lumabas si Amara mula sa pinto ng terminal kasama ang abogado ng kanilang pamilya na si Attorney Castro. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol, walang kahit anong bakas ng awa para sa kanyang asawa. Amara, please! Tulungan mo ako! Sigaw ni Dario habang pilit na nagpupumiglas sa hawak ng mga investigador. This is a big mistake. Set up lang ako ni Selena. Pinagkakaisahan nila ako. Walang nakaisa sa'yo, Dario. Ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong hukay. Banayad, ngunit matatag na sagot ni Amara
Sapat ang lakas upang marinig ng lahat ng nakatingin. Iniabot ni Attorney Castro ang isang makapal na folder sa pinuno ng mga investigador. Naglalaman niya ng mga direktang recording ng pag-uusap ni Mr. Santos kung saan pinaplano niya ang paggait ng bawal na gamot sa aking kliyente, kasama ang kumpletong ebidensya ng korupsyon sa loob ng Villanueva Meridian. Nalaglag ang panga ni Dario. Ang mga recording? Paano? Noon lamang niya napagtanto na alam na ni Amara ang lahat mula pa noong una. Sa mismong oras na yon, sinalakay ng mga otoridad ang gusali ng Villanueva Meridian sa Maynila. Pumasok ang mga pulis sa opisina ni Dario, kinuha ang kanyang mga computer, mga file cabinet, at mga kahon ng mga dokumento sa harap ng mga nagbubulungang empleyado. Pagbalik ni Amara sa kumpanya upang asikasuhin ang sitwasyon, huminto siya sa lobby ng kumpanya. Tinitigan niya ang isang napakalaking poster ng mukha ni Dario na nakasabit sa dingding. Ang poster na ipinalagay nito nang ideklara nito ang sarili bilang bagong mukha ng Villanueva Meridian. Dahan-dahang lumapit si Amara. Inabot niya ang kanyang kamay, hinawakan ang dulo ng makintab na papel, at sa isang mabilis ngunit kalmadong hila ay pinunit niya ang poster sa gitna. Pinanood niyang dahan-dahang dumanas ng pagbagsak ang mga piraso ng papel sa malamig na marmol na sahig. Walang pag-aalinlangan sa kanyang pagkilos. Tanging ang tahimik na pagbawi ng kaharian ng kanyang ama. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakaresto kay Dario sa paliparan at ang pagsalakay sa Villanueva Meridian sa mga news channel. Dahil dito, mabilis na bumagsak ang stock ng kumpanya sa merkado. Ngunit maagang inihanda ni Amara ang isang opisyal na pahayag upang ipaalam sa publiko na ang pamilya Villanueva ay naglilinis ng sarili nitong bakod upang ibalik ang tiwala ng mga tao. Habang nag-aayos si Amara sa opisina ng kanyang ama, lumapit sa kanya si Attorney Castro na may dalang nag-aalalang muka. Amara, may nakita kami sa huling audit. Bulong ni Attorney Castro habang ipinapakita ang screen ng laptop. 3 araw bago ang pagsalakay ngayon, may isang napakalaking halaga ng pera, halos 50 milyong piso, ang may ilipat mula sa kumpanya patungo sa isang offshore account sa Caymans. Ngunit hindi ito pirma ni Dario. Ang digital signature na ginamit ay pag-aari ng ibang tao sa loob ng kumpanya. Napakunot ang noo ni Amara. Sino pa ang may access sa lihim na pondo ng kumpanya bukod kay Dario? Bago pa man niya masagot ang sariling tanong, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang cellphone sa lamesa. Nang sagutin niya ito, narinig niya ang hysterical na iyak ni Ina Luisa sa kabilang linya. Amara! Amara, please, iligtas mo ang anak ko. Hindi ko kayang makita si Dario sa kulungan. Pipirmahan ko na ang lahat ng gusto mo. Ibibigay ko na ang lahat ng lupa sa Laguna. Bawiin mo lang ang kaso. Pagmamakaawa ng matanda sa gitna ng kanyang paghikbi. Ngunit bago pa man makapagsalita si Amara, narinig niya sa background ng telepono ang isang pamilya na tunog mula sa labas ng mansyon ni Luisa. Isang malakas at mabilis na pag-ugong ng mga sirena ng pulis na papalapit sa bahay ng matanda. Diyos ko! Bakit may mga pulis sa labas? Amara, anong ginawa mo? Sigaw ni Luisa sa telepono bago tuluyang mamatay ang linya. Puno ng mabigat at malamig na hangin ang loob ng presinto ng pulisya. Habang naglalakad si Amara sa pasilyo kasama si Attorney Castro, bawat hakbang niya ay tila may kasamang malalim na pagninilay-milay. Hindi siya nagpunta rito upang magdiwang, kundi upang tapusin ang huling bahagi ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Nang makarating sila sa holding area, laking gulat ni Amara nang makita ang kalagayan ni Luisa. Ang kanyang biyenan na dati ay napaka-elegante at mapagmataas, ay nakaupo na ngayon sa malamig na sementong sahig. Gulo-gulo ang kanyang buhok, gusot ang kanyang mamahaling damit, at wala nang natitirang bakas ng karanyaan sa kanyang mukha. Kasama rin siyang dinala ng mga pulis dahil sa ebidensya ng kanyang pakikipagsabwatan sa paglilipat ng mga ari-arian ng kumpanya ng ilegal. Nang makita ni Luisa si Amara, bigla itong gumapang patungo sa rehas
at mabilis na lumuhod sa harap ng kanyang bating menantu. Hinawakan niya ang mga paa ni Amara ng napakahigpit habang umaagos ang kanyang mga luha sa kanyang maduming pisingi. Amara! Amara, please! Patawarin mo kami! Histerikal na pakiusap ni Luisa habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ako na ang lumuluhod sa harap mo. Ibigay mo na sa amin si Dario. Bawiin mo ang kaso at ibabalik ko ang lahat ng lupa sa Laguna. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng alahas ko, ang mansyon, lahat ng pera ko, sa'yo na. Huwag gulang ipakulong ang kaisa-isa kong anak. Tiningnan siya ni Amara mula sa itaas. Sa kanyang isip, muling nagbalik ang mga alaalang bumasag sa kanyang puso noon. Ang mga oras na tinawag siya nitong baog, salot, at ang pagtapon ng pagkain sa kanyang mukha sa harap ng kanilang mga kamag-anak. Nung tinawag mo akong salot sa harap ng maraming tao, Ina Luisa, naisip mo ba na may halaga rin ang puso ko? Malamig at marahang tanong ni Amara habang nakatitig sa nanginginig na matanda. Nung itinapon mo ang mainit na sorsa sa aking mukha upang ipahiya ako, naisip mo ba na may dangal din ako bilang tao? Pamilya ang tingin ko sa inyo. Ngunit hayop ang turing nyo sa akin. Nalito lang ako, Amara. Masama lang ang lagay ng isip ko noon. Iyak ni Luisa. Pilit na hinahawakan ang dulo ng sapatos ni Amara. Pamilya pa rin tayo. May utang na loob ka rin kay Dario dahil inalagaan niya ang tatay mo noong may sakit siya. Ang utang na loob ko kay Dario ay matagal ko nang binayaran sa pamamagitan ng 5 taon ng aking pagtitiis sa kanyang mga pang-aabuso at panloloko. Bulong ni Amara at dahan-dahang nawala ang natitirang awa sa kanyang tinig. Ngunit ang batas ay walang utang na loob. Dahan-dahang inilis ni Amara ang nanginginig na kamay ni Luisa mula sa kanyang sapatos. Kumuha siya ng isang wet wipe mula sa kanyang bag, kalmadong pinunasan ng dumi at ang luha ng kanyang biyenan na dumikit sa kanyang leather shoes, at itinapon ang tissue sa basurahan bago tumalikod ng walang kahit anong pag-aalinlangan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang pumasok sa presinto ang isang lalaking nakasuot ng napakamahaling Amerikana. Bit-bit ang isang mamahaling leather briefcase. Siya si Attorney Mendoza, isa sa mga pinakakilalang abogado sa bansa na nagtatanggol sa mga makapangyarihan at mayayamang kriminal. Lumapit si Attorney Mendoza sa selda ni Dario at may ibinulong dito habang ipinapakita ang isang sulat na may selyo ng isang mataas na opisyal ng gobyerno mula sa Customs Bureau. Mr. Santos, huwag kang mag-alala. Narito ako sa ngalan ng iyong mga kasosyo. May paraan tayo upang maayos ito. Seryosong sabi ng abogado. Nang marinig iyon ni Dario, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang takot na kanina ay nakasulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng pamilyar na yabang at kasamaan. Humakbang siya papalapit sa rehas. Hinawakan ng mga bakal nito ng napakahigpit at tinitigan si Amara ng may mapang-aping ngiti. Hindi pa ito tapos, Amara! Sigaw ni Dario mula sa loob ng selda. Ang kanyang boses ay puno ng put. Do you think you've won? Just wait until the trial. Marami akong alam na madidilim na lihim ng tatay mo tungkol sa Villanueva Meridian bago siya mamatay. Isang lihim na sisira sa malinis na pangalan ninyo. Hinding-hindi mo magugustuhan ang maririnig mo sa korte. Napatigil si Amara. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likod habang nakatitig sa mapanghamong ngiti ng kanyang asawa. Dumating ang araw ng paglilitis sa korte. Ang buong silid hukuman ay napuno ng mga mamamahayag, mga empleyado ng Villanueva Meridian at mga kamag-anak na gustong makita ang katapusan ng malaking iskandalo. Nakaupo si Amara sa unahan, kasama si Attorney Castro, suot ang isang simpleng itim na terno na nagpapakita ng kanyang formal at matatag na disposisyon. Sa kabilang panig, dumating si Dario na may kasamang tuso at kampanting ngiti. Umaasa pa rin na ililigtas siya ng kanyang mamahaling abogado na si Attorney Mendoza. Nang magsimula ang paglilitis, agad na inilabas ng kampo ni Dario ang mga dokumentong sinasabi nitong magpapatunay sa kasalanan ng ama ni Amara. Your Honor,
buong giting na pahayag ni Attorney Mendoza sa harap ng hukom. Ang aking kliyente na si Mr. Dario Santos ay biktima lamang dito. Si Don Alberto Villanueva, ang yumaong ama ni Amara, ang tunay na nagtatag at utak ng smuggling ring, kasama ang isang alias na El Patron. Napilitan lamang si Dario na sumunod sa mga transaksyon upang protektahan ang kumpanya at ang kanyang asawa mula sa kahihiyan. Tumayo si Dario sa witness stand, pilit na nagpapakita ng lungkot sa kanyang muka. Minahal ko po si Amara, Your Honor. Kaya kahit alam kong mali ang ginagawa ng tatay niya bago ito mamatay, pinili kong manahimik at pasanin ang kasalanan para sa pamilya namin. Isang malakas na bulong-bulungan ang dumanas sa loob ng silid. Tumingin si Luisa sa mga tao nang may mapagmataas na ngiti. Akala ay nagtagumpay ang kanilang kasinungalingan. Ngunit tumayo si Attorney Castro nang may kalmado at matatag na tindig. Iniabot niya sa hukom ang lumang logbook ng ama ni Amara at isang makapal na ulat mula sa mga eksperto sa forensic document analysis. Your Honor, ang lahat ng sinasabi ng nasasakdal ay isang malaking kasinungalingan. Seryosong pahayag ni Attorney Castro. Ipinapakita sa ulat na ito ng NBI Forensic Division na ang mga pirma ni Don Alberto sa mga invoice ng smuggling ay isinagawa gamit ang isang sopistikadong digital forgery. Ang mga dokumentong ito ay ginawa 2 taon matapos pumanaw ang ama ni Amara. At ayon sa pagsusuri sa computer ng kumpanya, ang digging digital template ng peking pirma ay nagmula mismo sa computer ni Selena Cruz. Napakapit si Selena sa kanyang lamesa. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay nang mapagtanto na itinapon siya ni Dario sa ilalim ng bus upang iligtas ang sarili nito. Hindi totoo yan! Si Dario ang nag-utos sa akin na gawin yan! Sigaw ni Selena sa gitna ng korte. Ngunit mabilis siyang pinatigil ng kanyang sariling abogado. Iniharap din ni Attorney Castro ang mga voice recording na nakuha ni Amara sa silid aklatan, kung saan malinaw na pinag-uusapan ni Dario at Selena ang paggait ng bawal na gamot sa maleta ni Amara at ang paglilipat ng mga pondo ng kumpanya. Bawat salita ni Dario na umalingaw-ngaw sa speaker ng korte ay tila mga huling pako sa kanyang sariling kabaong. Pagkatapos ng mahabang pagsusuri sa mga ebidensya, tumayo ang hukom. Isang malakas na hampas ng kahoy na gavel sa ibabaw ng lamesa ang yumanig sa buong silid hukuman, na nagdala ng biglang katahimikan sa lahat ng naroon. Matapos suriin ang lahat ng hindi mapasusubaliang ebidensya, idinedeklara ng korteng ito na guilty sina Dario Santos at Selena Cruz sa mga kasong corporate fraud, smuggling ng illegal na gamot at malicious framing. Seryosong haton ng hukom. Sila ay hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo nang walang posibilidad ng piyansa. Sa sandaling yon, napapikit si Amara. Hinawakan niya ng napakahigpit ang pilak na rosaryo ng kanyang ama sa loob ng kanyang palad. Initingala niya ang kanyang muka, dahan-dahang huminga ng malalim, at naramdaman ang isang malamig na hangin ng kapayapaan na tila naglilinis sa 5 taon ng kanyang pagtitiis at sakit. Sa wakas, malaya na ang alaala ng kanyang ama. Habang nagkakagulo ang mga tao upang lumabas, lumapit si Attorney Castro kay Amara at bumulong ng may nag-aalalang tinig. Amara, may problema. Si Marcos, ang pinsan ni Dario na kasabot sa customs, ay biglang nawala. 3 araw na siyang hindi umuwi sa kanyang bahay at hindi pumasok sa trabaho. Mukhang may tumulong sa kanya upang makatakas sa labas ng bansa bago pa man magsimula ang paglilitis. Napakunot ang noo ni Amara. Sino ang taong yon? Si El Patron ba ang nagligtas kay Marcos upang hindi ito makapagsalita? Bago pa man siya makasagot, narinig ang marahas na sigawan mula sa pasilyo. Habang inalalabas ng mga gwardiya si Dario at Selena na may mga posas, biglang nawala ng kontrol si Dario. Lumarawan ang galit sa kanyang mga mata at tinangka niyang sugurin si Selena. Walang hiya ka, Selena! Kung hindi habil sa katangahan mo, hindi tayo mapupunta rito. Sinira mo ang buhay ko. Sigaw ni Dario habang naninginig sa galit. Huwag mo akong sisihin, Dario.
Ikaw ang utak ng lahat ng ito. Ikaw ang nag-utos sa akin. Ikaw ang tunay na demonyo. Sigaw pabalik ni Selena habang umiiyak at itinuturo ang dating kasintahan. Hinila sila ng mga gwardiya sa magkabilang direksyon habang ang kanilang mga sigaw ng pot ay dahan-dahang dumanas ng pag-apula sa madidilim na pasilyo patungo sa mga selda. Muling nagbukas ang mga pinto ng malaking boardroom ng Villanueva Meridian. Sa tapat ng lamesa, nakatayo si Amara habang ang lahat ng mga tapat na opisyal at empleyado ng kumpanya ay sabay-sabay na nagpalakpakan ng may ngiti sa kanilang mga mukha. Sa wakas, ang tunay na tagapagmana ng pamilya Villanueva ay nagbabalik upang pamunuan ang imperyo ng kanyang ama. Ang kumpanyang binuo ni Don Alberto ay hindi kailanman magiging pugad ng mga ahas. Seryosong pahayag ni Amara habang isa-isang nilalagdaan ang mga papel sa ibabaw ng lamesa. Lahat ng sumuporta sa mga illegal na gawain ni Dario, mula sa Customs Division hanggang sa accounting, ay opisyal na tinatanggal sa kanilang posisyon ngayong araw. Magsisimula tayo muli ng may malinis na pangalan. Matapos ang mahabang araw sa opisina, nagmaneho si Amara patungo sa lalawigan ng Laguna upang makita si Lola Beatrice. Naupo sila sa balkonahe ng lumang bahay bakasyunan, pinagmamasdan ang tahimik na paligid habang umiinom ng tsaa. Nakita ko ang balita sa telebisyon, Amara, nakangiting sabi ni Lola Beatrice habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ng kanyang alaga. Sa wakas, nalinisan na ang pangalan ng iyong ama. Tiyak kong proud na proud si Don Alberto sa iyo ngayon. Salamat, Lola, banayad na sagot ni Amara, bagamat may bakas ng kapaguran sa kanyang mga mata. Pero pakiramdam ko may kulang pa rin. Ang tagal kong nagtiis, nakalimutan ko na kung paano mamuhay para sa aking sarili. Panahon na upang palayain mo ang iyong sarili mula sa nakaraan, anak. Payo ng matanda. Nang sumapit ang gabi, kumuha si Amara ng isang lumang metal, nalalagyan at dinala ito sa likod bahay. Inilabas niya ang kanyang album ng kasal, ang mga larawan kung saan nakangiti sila ni Dario sa harap ng altar. Isa-isang itinapon ni Amara ang mga larawan sa maliit na apoy na kanyang binuo. Pinanood niya ang mga gilid ng mga larawan na dahan-dahang ng ungulubot, nasusunog at nagiging itim na abo. Ang mukha ni Dario, ang kanyang huwad na ngiti, at ang kanyang sariling anyo noong siya ay bata pa at bulag sa pag-ibig, ay dahan-dahang natunaw sa apoy. Nang tangayin ng hangin ang mga huling abo ng larawan patungo sa madilim na langit, naramdaman ni Amara ang isang matinding kaluwagan sa kanyang dibdib. Sa wakas, nakangiti siya ng maluwag at may ganap na kalayaan sa kanyang puso. Pagbalik niya sa loob ng bahay upang ayusin ang mga lumang gamit ng kanyang ama sa kwarto, may nakita siyang isang lihim na sulat sa loob ng isang lumang Biblia. Ito ay isang opisyal na pasasalamat mula sa San Lorenzo Orphanage sa Maynila, na nagpapasalamat kay Don Alberto para sa isang napakalaking lihim na donasyon na ipinapadala nito buwan-buwan. Napakunot ang noo ni Amara. Bakit nagpapadala ang kanyang ama ng malaking halaga ng pera sa ampunan ng palihim? May iba pa ba silang lihim na hindi sinabi sa kanya? Habang hawak niya ang sulat, pumasok ang kanyang assistant na si Attorney Castro sa sala. Bit-bit ang isang opisyal na sobre na may selyo ng pamahalaan. Maamamara, may nagpadala po ng sulat na galing mismo sa Correctional Institution for Women. Seryosong balita ng assistant habang iniabot ang sobre sa kanya. Galing po kay Selena Cruz. Nais niya kayong makita sa personal. Mabilis na binuksan ni Amara ang sobre at binasa ang sulat na isinulat ng nanginghinig na kamay ni Selena. Amara, please, bisitahin mo ako. Alam kong galit ka sa akin, ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan. Hindi namatay sa natural na atake si Don Alberto. May naglagay ng lason sa kanyang mga gamot, at ang taong gumawa niyon ay malaya pa rin hanggang ngayon. Pumunta ka rito at sasabihin ko sa iyo ang lahat. Napatigil ang paghinga ni Amara. Ang kanyang ama ay hindi namatay sa sakit, kundi pinatay.
Pumasok si Amara sa madilim at malamig na silid, bisitahan ng Correctional Institution for Women. Sa kabila ng salamin, dinala ng mga gwardiya si Selena Cruz. Ang kanyang dating sekretarya ay nakasuot na ngayon ng kulay kahel na uniporme ng bilangguan. Wala nang bakas ng kolorete sa kanyang mukha. Payat na payat ang kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay lubog sa matinding takot at puyat. Nang makita si Amara, mabilis na idinikit ni Selena ang kanyang mga nanginginig na kamay sa salamin, habang umaagos ang kanyang mga luha. Amara, salamat at pumunta ka. Umiiyak na pakiusap ni Selena sa intercom. Please, tulungan mo ako. Nagsinungaling ako sa sulat. Walang lason. Namatay ang tatay mo dahil sa sakit sa puso nang malaman niya ang ginagawa namin ni Dario. Ginawa ko lang yon kasi desperada ako. Ayaw ko mabulok dito sa kulungan. Tulungan mo akong mapababa ang aking sentensya. Tiningnan siya ni Amara ng may kalmado at mapayapang mga mata. Walang galit, walang pot. Tanging isang malalim na pag-unawa sa katotohanan. Alam ko, Selena. Alam kong walang lason. Banayad na sagot ni Amara. Ang aking ama ay pumanaw ng may malinis na danggal. Ngunit kayo ni Dario, pinili ninyong mabulok sa inyong sariling kasakiman. Please, Amara, nasaan ang 50 milyong piso sa Caymans? Itinago ba yun ni Dario? Kung sasabihin ko sa mga pulis ang iba pa niyang transaksyon, maari mo ba akong tulungan? Pagmamakaawa pa ni Selena, ang 50 milyong piso ay ligtas, Selena. Hindi yun ninakaw ni Daro. Makahulugang ngumiti si Amara. Iyon ay isang lihim na trust fund na inihanda ng aking ama para sa akin at sa San Lorenzo Orphanage bago siya mamatay. Ginamit niya ang kanyang lumang digital signature upang ilipat ang pera ng palihim upang kung sakaling nakawin ni Daro ang kumpanya, may maiiwan pa ring proteksyon para sa akin. Kahit sa kanyang huling hininga, mas matalino si Papa kaysa sa inyong dalawa. Napatigil si Selena, tuluyang nawala ng pag-asa habang nakatitig sa matatag na anyo ng kanyang dating pinuno. Pinatatawad na kita, Selena, bulong ni Amara habang dahan-dahang tumatayo sa kanyang silya. Hindi dahil karapat-dapat ka sa aking kapatawaran, kundi dahil ayaw ko nang madungisan ang aking bukas ng galit sa inyo. Pagbayaran mo ang iyong mga kasalanan sa batas. Dito na nagtatapos ang ating ugnayan. Hindi na nilingon ni Amara ang hysterical na iyak ni Selena habang hinahila ito ng mga gwardiya pabalik sa loob. Paglabas niya ng bilangguan, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Isang liwanag na nagpahiwatig ng kanyang ganap na paglaya mula sa kadena ng nakaraan. Kinabukasan, formal na nilagdaan ni Amara ang mga dokumento upang ipasa ang pamamahala ng Villanueva Meridian sa isang propesyonal at tapat na lupon ng mga direktor. Nais niyang magpahinga muna, lumayo sa ingay ng lungsod at unahin ang kanyang sariling paggaling. Pagkalipas ng ilang araw, sumakay si Amara sa isang maliit na bangka, kasama si Lola Beatrice, patungo sa isang tahimik at pribadong isla sa Palawan. Ang malamig na hangin ng dagat ay dumaan sa kanyang buhok habang nakatayo siya sa dulo ng bangka. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Lumapit si Lola Beatrice sa kanya at binalot ang kanyang balikat ng isang mainit na pashmina shawl. Masaya ako para sa iyo, Amara. Ang bagyo ay lumipas na, nakangiting sabi ng matanda. Salamat, Lola. Masaya na rin ako ngayon, tugon ni Amara habang nakatingin sa malawak na karagatan. Tinitigan niya ang papalubog na araw na nagpinta ng kulay ginto at lila sa kalangitan. Alam ni Amara na marami siyang nawala, ngunit marami rin siyang natutunan. Anuman ang dinala ng nakaraang bagyo, ang kanyang bukas ay puno ng bagong pag-asa at kaligayahan na naghihintay sa kanya sa susunod na yugto ng kanyang buhay. 2 taon ang mabilis na lumipas tulad ng dahan-dahang pag-agos ng tubig sa buhanginan ng Palawan. Sa isang maliit at tahimik na bahay na gawa sa kahoy at kawayan malapit sa pampang, nakaupo si Amara sa balkonahe habang pinapanood ang banayad na hampas ng mga alon sa dalampasigan.
May hawak siyang tasa ng mainit na tsaa at ang amoy ng sariwang hangin ng dagat ay nagdala ng ganap na kapanatagan sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng bahay, narinig niya ang marahang paghimig ni Lola Beatrice habang naghahanda ng kanilang hapunang gulay. Ang simpleng buhay na ito, na malayo sa ingay ng Maynila at sa gulo ng corporate world, ang naging pinakamabisang lunas sa kanyang sugatang nakaraan. Nabalita niya kamakailan na si Dario at si Selena ay patuloy na nagbabayad ng kanilang mga kasalanan sa loob ng bilangguan. Noong una, kapag naririnig niya ang kanilang mga pangalan, nakakaramdam siya ng isang matinding kirot at pot. Ngunit ngayon, habang nakatitig sa malawak at bughaw na karagatan, naramdaman ni Amara na wala nang natitirang galit sa kanyang puso. Napatawad na niya sila. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kanyang kapatawaran, kundi dahil napagtanto niya na ang pagdadala ng pot ay tila pag-inom ng lason at paghihintay ng ibang tao ang mamatay. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nagkasala sa kanya. Ito ay isang regalo ng kalayaan na ibinigay niya sa kanyang sariling kaluluwa upang magkaroon ng kapayapaan ang kanyang bukas. May kapayapaan na ba siya? Oo, ganap na. Sa nakalipas na 2 taon, natutunan ni Amara na mahalin muli ang kanyang sarili. Ang kanyang gabi ay hindi na pinupuno ng mga bangungot ng panloloko at panlilinlang. Ang mga ito ay napalitan na ng mahimbing at mapayapang tulog. Ang Villanueva Foundation na kanyang itinayo ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga bata sa San Lorenzo Orphanage at tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso upang makapagsimula muli ng may dangal. Tiningnan ni Amara ang kanyang daliri, kung saan dati ay nakasuot ang kanyang singsing sa kasal. Ngayon, ito ay wala na. Ngunit ang kanyang balat ay nasisinagan ng gintong liwanag ng papalubog na araw. Napagtanto niya na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang kanyang kayang tiisin sa ngalan ng pamilya o pag-ibig, kundi sa kanyang lakas ng loob na bumangon, harapin ang katarungan, at piliin ang sarili niyang kaligtasan at paghilom. Ang buhay ay maaring magdala ng matitinding bagyo, ngunit palaging may pag-asa. Tulad ng araw na dahan-dahang lumulubog sa dulo ng dagat, alang ni Amara na bukas ay muling sisikat ang isang panibagong umaga. Isang bukas na puno ng liwanag, kapayapaan, at tunay na pag-ibig na naghihintay para sa kanya.